Wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Nagsalita ho kasi ang ICC, mga reaction update PH, na ito pong interim release ni Pangulong Duterte, ididesisyon na ho. Magdidesisyon na sila sa November 28, mga ka-update, ila-livestream ho yan. Kung papayagan ngang makauwi si Pangulong Duterte. Kaya mga ka-update, hintayin ho natin itong araw na ito dahil ilang araw na lang, 6 na araw na lang mga ka-update, malalaman na ho natin kung makakauwi na nga ba talaga ang ating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. At ang gagawin ho natin mga ka-update, itapon ho si Marcos Jr. dyan sa The Hague ICC. Bakit ho natin siya sabing itapon dyan sa The Hague ICC mga ka-update? Unang-una ho sa lahat, pasok ho sa crime against humanity yung ginawa ho nila dito sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Ano ho ba'y nangyari? Maygit 200 katao ho ang nasawi mga ka-update. Pasok ho yan. Galing pa ho mismo kay Prof. Malu mga ka-update na itong ang corruption sa ating bansa ay pasok ho yan sa crimes against humanity. Hindi lang ho ito ang ating pag-uusapan kasi nga ho, itong si Saldico mga ka-update, matapos magsalita laban dito sa gobyerno ni Marcos Jr. at nitong si Martin Luther King mga ka-update ha, bigla ho siyang pinapahanting. Pinapahanting na ho siya ng mga DILG netong lahat ho mga update, binabanatan na ho siya. Huli daw ho kasing namataan netong si Saldico mga kabdate, nasa Japan daw ho. Pinapakansila na ho yung passport niya. Hindi lang ho yan. Tingin ko mga kabdate ha, bago pa nga ho nila iuwi dito sa ating bansa yang si Saldico, oras kasing mahuli ho ito mga kabdate, babanatan na ho nila yan, papatahimikin na ho. Kasi nagsalita na ho nilaglag na itong si Luther King at si Marcos Jr. na sila ho yung dinadalan ng bilyong-bilyong pera dyan sa Malacanang, sa Aguado mga ka-update. Kaya mga-update, rekta na ho tayo, wag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga-update, rekta na ho tayo. Ulo, narinig mo? Napanood mo? Yes, so, napanood ko yung video niya, no, reporting to the public that a warrant of arrest has already been issued against Saldico and the other 17 na public officials. So, ano naman yun, partner? Ayos naman yun that he is giving his report to the nation about dito. Yeah, kasi malakas ang demand from the public na magkaroon kagad ng resulta to. At ang sabi nga ni Ombudsman Remulla ay before December 15. But we were surprised later this afternoon na ang presidente ay directly nag-report using his social media account, telling us na lumabas ang isang warrant of arrest released by Sandigan Bayan against Saldico. So, what will happen? Ganito ho kasi yan mga reaction update. Kung sino ho yung mga witness o yung lumalaban sa mga corruption dyan, sila ho yung talagang binabanatan nila. Tignan nyo ho si Sergeant Gutesa. Diba? Tignan nyo ho si Sergeant Gutesa mga ka-update. Sino ho ba yung ginigipit? Nagsalita ho siya, inilantad niya ho kung sino yung mga kurakot, yung mga dinadalhan ho nila ng pera, tapos ho siya yung pinag-iinitan. Siya ho yung pinag-iinitan. Gaya lang ho yan kay Saldico. Gusto na ho nilang patahimigin etong si Saldico. Kaya Saldico, ako lang sa'yo, kung ako lang ho sa inyo wag ka na ho muna magpapakita. Wag ka muna magpapakita kasi alam mo na ang mangyayari sa'yo. Alam mo kung anong gagawin sa'yo ni Marcos Jr. at ni Martin Luther King. Kaya mga reaction update, panalangin lang ho natin itong si Saldico kasi marami pa hong ilalantad dyan. Hindi lang ho yung si Martin Luther King at si Marcos Jr. yung nasa likod ng matinding korupsyon dito sa ating bansa. Malaking sindikato ho yan mga reaction update. Happen now, partner. Nandyan na at sigurado ay mapapabalik na umakabalik na ng bansa si Zaldi mo. Yan ang big question ngayon. Okay. Bakit, partner? Ipaliwanag mo nga. Eto na di ba? May warrant na. So, ayan, dadaan na sa Interpol. So, ano, partner, ang ano dyan? Susunod? Hindi ko lang alam kung nakapag-request na sila ng blue notice. Kasi itong blue notice, pala. before the red notice, is a request sa Interpol to determine the whereabouts of the accused named in the warrant of arrest. And after they
were able to determine the location of Saldico, then what will follow is the issuance of the red notice. Okay? O yung red notice naman na yan, ang siya magpapatupad doon sa pag-aresto dito kay Saldico. Kaya lamang may problema dito eh. May nakikita akong problema. I do not know if they can see this possible problem that our government may encounter during the implementation of this warrant of arrest released by Sandigan Bayan. Bakit, partner? Kasi we heard a report na 'di ba itong si Saldico unang-una ay pumunta sa New York City yan. Okay. And then there was a report na umalis siya doon sa New York, and then pumunta daw sa isang European country, and may nag-report na nakita to sa Spain. Oh, yes, And yes. then after he was seen in Spain, lumipat to ng Portugal last September. Yun ang report, no? And according to some news report. Ngayon, there were also some reports na itong si Saldico ay possibly ay kumuha ng passport both in Spain and in Portugal. Which is allowed by law naman of Spain and Portugal. Now, ang iniisip ko dito, if Saldico was able to secure a citizenship from Portugal by reason of this program ng Portugal na citizenship by investment. So magiging citizen ng Portugal yan. And according to their constitution, no, the national of that country is fully protected by their constitution that they will not surrender their national to any other country. No? Whether by extradition or by surrender, protektado yan ng kanilang konstitusyon at hindi yan pwedeng isurrender ng Portugal government. If that is going to be the case, how can we effect the arrest of Saldico? Mautak tong Saldico. Naghanap to ng bansa where he cannot be arrested because that country, no, the constitution of that country will give him full protection. Nakita naman ho natin na kahit na ganyan ho, mautak itong si Saldico. Kasi nga naman, mga ka-update, kung magkakaroon ho siya ng citizenship dyan sa Portugal, hindi ho siya pwedeng pakialaman ng Pilipinas. Pero tingnan nyo ho, isa hong full-blooded Pilipino si Pangulong Duterte. Pero dahil nga pinag-iinitan siya ng mga bangag administration, kahit wala hong arrest warrant si Pangulong Duterte, nagawa ho nilang ipatapon dyan sa Dahig ICC. Meron ho tayong sariling jurisdiction. Natatandaan naman po natin yan. At hindi po natin pwedeng kalimutan na 2019 pa lamang, mga ka-update, kumalas na si Pangulong Duterte dyan sa ICC. Kaya wala hong hiya talaga etong si Marcos Jr. Makapal ho talaga yung pagmumukha niya, mga ka-update. From arrest. Kasi siyempre, ang Portugal, there being no treaty, existing treaty between the Philippines and Portugal. Ay citizen namin to ba't namin isi-surrender sa'yo? Diba? Ang daming pera yung sabi ko, ang daling makakuha ng citizenship. Sa Portugal, sa Spain, sa Greece, even in France, ang dami dyan sa European country. If you only have the money, then you can acquire citizenship in those countries I mentioned. But, so, ang dali. As per DILG, Remulla, nakitang huli si Zaldi sa Japan? Ayun ang dismiss, no? But I don't think he will go to Japan because he will not be able to seek a protection from the Japanese government. So, ilang Una, wala diyang citizenship by investment. Yung binagay mo, partner, Portugal, Spain, France, yun. And Greece. So, kung nandito siya sa apat na lugar na to, partner, matik yun, hindi siya isusurrender. Hindi siya isusurrender ng mga bansa na yan. Kasi sa kanila, kapag considered as national ka na ng bansa nila, you will always be fully protected by their constitution. At yan ay hindi maaaring
ipasurrender sa Philippine authorities. So, paano mangyayari yan? Matalino, Siya ay partner. nakakuha ng passport yan. Oo. Kasi ganito, no? Sige, Dapat sige. yan kasi before pa lang umalis ng bansa, sinampahan mo na ng kaso. Naku. And then, i-cancel mo yung passport. Tapos, hindi na makakaalis yan, di ba? Walang passport eh. Nangyari dito, Ang nangyari ng mga ka-update, kaya hindi nila sinampahan ng kaso itong si Saldico kasi akala ho ni Martin Luther King at ni Marcos Jr. Hindi ho sila ilalaglag. Matalino ho kasi itong si Saldico, mga ka-update, kumpara naman dito kina Bersamin. Tama na ho yung ilaglag niya yung mga kasabwat niya. Isipin nyo ho yan tulad na nangyari na lamang dyan sa Cebu. Kahit ulit-ulitin ho natin yan, hindi ho kasi biro yung buhay ng tao. Hindi ho biro yan, mga ka-update. May nasawi tayong mga kababayan na nawalan ng bahay, nawalan ng ari-arian, marami ho na perwisyo. Kaya tama ho yan na nakonsensya ito si Saldico, ilaglag niya yung sino yung mga kasabot niya. Kung sino yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Tignan nyo hanggang ngayon, mga ka-update. Walang makulong-kulong sa mga hinayupak na pinagtuturo ni Marcos Jr. Kasi nga ho, mga alipuris niya ho yan. Tsaka hindi niya mapakulong yung sarili niya. Siya naman yung tinuturong isa pang utak dito, di ba? ito analysis ko lang to. Sige, Ang partner. nangyari dito, lumabas ng bansa, nakabili ng passport sa another country like Portugal or even Spain or Greece, oo. France or Saint Kitts or Dominican Republic, yan yung mga nagbebenta ng citizenship eh. Nakakuha ng citizenship. Now, you will work now for the cancellation of the Philippine passport of Saldico, which will become useless now. Why? Because he has another passport. He is already a citizen of another country. How can you arrest this person who is considered as a national of another country? Definitely, that country will give full constitutional protection to Saldico. Yun ang problema ng Pilipinas. Worst case, we do not have an extradition treaty with Portugal. Okay. Yun ang problema ng Pilipinas ngayon. Oo. So And how can we arrest him? with your analysis, partner, kung ito ang naging ito ay katotohanan, realidad, matalino ang pagkakadesisyon para dito ni Saldico, hindi ba? Oh. Yun, so, matagal na kasi dapat yung mga government authorities and lawyers natin, pinorsi dapat nila yan kasi ang daming European countries and even Caribbean countries are offering citizenship by investment. Pag mga ganyang may kaso, definitely, kung ako ay naharap sa isang kaso, ako ay isang public official at involved ako sa multi-million na graft or corrupt Flood control. cases. Definitely, habang hindi pa nakakapag-file ng kaso against me, I will buy a second passport from another country who can give me full protection from any arrest from my country of origin. That's a good analysis. Matalino, partner. Even if makipag-usap ang DILG, no, sa Portugal, partner, wala tayong doon treaty, di Hindi ba? mo surrender yan. Assuming nga, ito nag-a-analyze lang tayo, assuming na nasa Portugal yan, kasi hindi nakakita sa Portugal yan. So, pag yan, may passport na, talagang kinonsider niya yung citizen, you cannot arrest Saldico. And the Portugal government will not surrender their national to another country. Even if Interpol, according to Clause 45, they will not cooperate with the Interpol because unang-una, wala din naman tayong treaty dyan sa Portugal. Yan ang protection ng Portugal government sa mga nagiging citizen nila. Kasi laki ng investment yan dyan. Definitely, kumuha ng malaking investment yan sa Portugal or sa Spain. So, investment. Okay. So, bakit daw hindi ginawa ni Roque, attorney? Walang perang siguro wala siyang enough funds to buy the citizenship
In from Portugal. Portugal. Oo, Kasi it would involve millions of Oo, euros simple man. for him to be able to secure a second passport. Si Naku. Saldico, super yaman to eh. He's a billionaire and he can afford even 3 passports from 3 European countries or even sa Caribbean. Yung sa Caribbean, ang dami nagbebenta ng citizenship dyan. Oh, sa Caribbean. Basta may pera ka, partner, no? Sapat yung pondo mo. Oo. Yung Dominica Republic, St. Kitts, and other countries dyan, nagbibigay yan ng ano, So what provided you have the money. given that sabi nga part yung analysis mo so wala pala tayong ibig sabihin kung totoo man yan at yan ang realidad ay wala tayong inaasahan na lilitaw na Saldico sa bansa. Wala, kung totoo yung ating hinala na nasa Portugal yan, ang the best thing sana kung hindi man siya bumili ng kanyang citizenship sa Portugal, ang pwedeng gawin dyan, magkaroon ng reciprocity, pairalin yung reciprocity principle na kung saan makikiusap tayo sa gobyerno ng Portugal. Kung hindi pa aproba yung kanyang citizenship, yun, at sabihin natin, baka pwede mong isurrender sa amin yan kasi may kasong plunder yan or malversation. Okay. At ngayon, since wala naman tayong extradition treaty, pwede ba agreement na lang tayo na kapag meron ka namang national na merong kasong kasing halintulad nitong kay Saldico, abay, isi-surrender din namin sa iyo. That is how reciprocity works, no? Makikipag-ugnayan at kasunduan ka sa bansang Portugal na in the event in the future na meron ding ganitong klaseng nasyonal coming from Portugal na nagtago sa amin, isusurrender namin sa inyo agad. Pero ngayon, surrender nyo sa amin si Saldico. So sana, partner, hindi pa naaaprubahan ang kanyang citizenship. Kaso ang problema dyan, kung nag-apply na yan before the SONA, it will only take 3 months to 6 months time for the citizenship to be approved by the Portuguese government. Kasi pag may pera yan, at nakakuha ng immigration lawyer na magaling yan, in 6 months time, you can have the passport and the citizenship. Whoa, so let's wait and see, partner. Medyo, problema natin, ng gobyerno natin yan, on how we can compel Saldico to come back here pag nakakuha ng passport yan. Sana nga, hindi nakakuha ng passport, sana nga hindi pa approve ang kanyang citizenship application, at sana nga wala siya sa Portugal. But if and when nandiyan yan sa Portugal or other countries with the same citizenship program, definitely hindi natin makukumpel bumalik yan dito because he is protected by the constitution and by the domestic laws of those countries na binabanggit ko kanina. But on the other side of the story, partner, this is a development report naman from the president na kinasuhan na, partner, di ba? May mag-warrant na. Yun lang naman, kumikilos ang gobyerno for that. Yun na nga lang, may kumikilos but siguro, yun na nga lang, better late than never. Wow. Yung mga nandito sa marami yun, di ba, partner, hindi pa lang nilalabas yung ibang mga pangalan, yun ang talagang posibilidad, partner, no? Na tuloy-tuloy na makasuhan. Dito, magaling yan yung mga 17 public officials. But the problem is Saldico. Si Saldico kasi ang pinagbibintang ang pinaka-principal dito Dahil siya yung napagbibintangan na nagkaroon ng budget insertion. Siya yung pasimuno doon sa budget insertion sa bicameral conference committee nung time na yon. Yeah. Dapat mahuli siya talaga sapagkat siya ay nakakaalam ng punot dulo nitong budget insertion na to. Ang mali lang ho dyan netong si Atty. Rene, mga ka-update, hindi ho dapat hulihin si Saldico. Okay na ho yung nagtatago muna siya. Bakit ho? Kasi nga ho, mga ka-update, oras na mahuli yan, hindi na ho nila pagsasalitain yan. Diba? Mali ho siya dyan, mga ka-update. Hindi po natin pwedeng mapahuli si Saldico. Okay na ho na yung naglalaylo si Saldico, mga ka-update. Kasi nga, pag napatahimik ho yan, tingin nyo ho ba makukulong pa itong si Marcos Jr. at si Martin Luther King? Tingin nyo ho ba, mga ka-update, makukulong pa ho ang mga mastermind dito sa anomalya ng flood control project?
Mag-komento ho kayo mga ka-update kung meron ho kayo naging opinion, reaction ukol dyan. Lalong-lalo na ho dito sa ating Pangulong Duterte na ayun nga ho, sa November 28, ila-livestream na. Kung papayagan nga ho ba siyang magkaroon ng interim release ng ICC. Tapos mga ka-update, itapon na ho natin itong si Marcos Jr. dyan sa The Hague ICC. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin itong ating reaction video.